kasi may gusto ko, sinasabi ko kay mama, bili mo ako ng ganito, ganyan. One time, ayaw niya bilhin yung gusto kong candy ba? Di ako lungkot-lungkutan. Ang ginawa ko naman, hindi ko na lang siya nilagay sa cart. Pero nung bayaran na, talagang hinabol ko yung candy na yun. Para hindi niya na mapansin. Tsaka para wala na siyang magawa. Iba yung teknik ni mama kapag may gusto siya tapos parang sinasabi ko sa kanya, wag na yan ma. Hindi naman natin kailangan yan eh. Sasabihin naman niya, ay nako baby, naalala mo na bata ka? Kaya kami ni housemate, hala sige ni kayo. Para sa future naming dalawa at para sa future ng anak namin. Kasi kaya kayo mga baget, huwag kayo magmamadali sa buhay ha. Enjoy nyo ang pagkadalagat binata. Okay, class dismissed. Hi people of the world! Nandito na naman nga kami ngayon sa SM Sangandaan para mag-grocery. Namiss nyo ba si Mami Violet sa vlog ko? Ayan, kasama natin siya today. Kasama din namin si Frian, yung pamangkin ko. At yung nagbe-video naman si Mikey, yung best friend ko. Naku, si Aiden nga ang cute. Alam, isa cute. Best in lakad-lakad na din siya. Onti na lang, kaya niya na sarili niya. Nagagabay pa kasi yan siya. Nung bata nga ako, kapag sinasama ko ni mama mag-grocery, Diyos ko, nagmamadali pa ako mag-ayos. Kasi baka hindi niya ako isama. Naalala ko nga na. Kapag kasi may gusto ko, sinasabi ko kay mama, bili mo ako ng ganito, ganyan. One time, ayaw niya bilhin yung gusto kong candy ba yun? Basta pagkain. Di ako lungkot-lungkutan. Ang ginawa ko naman, hindi ko na lang siya nilagay sa cart. Pero nung bayaran na, talagang hinabol ko yung candy na yun. Para hindi niya na mapansin. Tsaka para wala na siyang magawa. Ngayon naman, ako na nagbabayad ng grocery namin. Tapos yung gawain ko ng bata ko, ganun na yung gawain ngayon ni mama. Pero iba naman yung technique niya. Ako kasi, kinukuha ko lang talaga yung mga wala na sa bahay. Hindi ako yung best in kuha ng kung ano-ano. Kasi nga, naka-budget lang talaga ako. Tulad niyan, hindi ko alam kung ano mantika yung kukunin ko. Nag-ahanap pa ako ng tagsi 50. Matika naman kasi ginagamit namin. Ayun na nga. Iba yung teknik ni mama kapag may gusto siya tapos parang sinasabi ko sa kanya, wag na yan ma. Hindi naman natin kailangan yan eh. Sasabihin naman niya, ay nako baby, naalala mo na bata ka? Tuloy-tuloy na yun. Kukwento na naman niya kung ano yung ginagawa ko. Tapos sasabihin pa ni mama, mo na. Mura lang naman yan. Minsan lang eh. Tapos, titingin pa siya sa mata mo. Yung parang nagpapabebe. Mapapakamot ka na talaga ng ulo. Sa isip-isip ko naman. Sige na nga. Eto naman kasi yung panahon na gusto kong bumawi sa kanya. Kaya kahit ano gusto ni mama, sige go. Saan pa siya magiging masaya? Lalo na pag may sobra ako. Hindi naman ako nagdadalawang isip na magbigay. Sabi nga nila, diba? Hindi naman obligasyon ng anak ang magulang. Nakadepende na yun sa anak. Kung magbibigay siya o babawi ba? May magulang kasi. Yung ikaw na mismo nagmamagandang loob na magbigay. Kaso hindi pa yun sapat sa kanila. At buti na lang hindi ganun si mama at saka yung mama ni housemate. Kung ano lang kaya naming ibigay, okay na yun sa kanila. Na-imagine ko kasi kapag ganun, parang ang bigat. Yung ikaw mismo anak nagtatrabaho at gusto mong makatulong sa kanila pero hindi nila na-appreciate yun. Pasensya na. Kakatulpo ko kasi to eh. Nagbo-movie marathon na naman kasi ako ng tulpo. Diyos ko po. Pero yun nga, kung may mga nanay naman dyan na nanonood sa akin, huwag niyong i-pressure yung mga anak niyo. Kasi sure ako na ginagawa nila yung best nila para makabawi din sa inyo. Huwag natin silang gawing ATM. Yung baka pag may gusto ka, hala sige ka nihingi. Nakahingi mo lang, hihingi ka na naman. Siyempre yung mga anak niyo, nagtatabi din yan para sa future nila. Kaya kami ni housemate, hala sige ni kayo. Para sa future naming dalawa at para sa future ng anak namin. Kasi yung anak namin, si Aiden, obligasyon namin yun. Pero si Aiden, hindi niya kami obligasyon. Depende na lang yun sa kanya. Kung mag-give back siya. Kasi pag nag-asawa yan, bubukod at bubukod yan. Pwede kami na lang dalawa ni housemate. Sino bubuhay sa amin, diba? If ever na matanda na kami. Kaya advice ko sa inyo, habang bata pa kayo, kumuha na kayo ng life insurance. Yes. Para secured. Para hanggang malakas pa kayo ngayon, nakakapagtabi na kayo. Ayokong dumating sa point na may pamilya na yung anak ko, tapos iisipin niya pa kami, hala, walang pagkain si mommy and daddy. Yan talaga yung nasa mindset namin ngayon. Kung hindi naman kayo makakuha ng life insurance, at least to save. Huwag tayong anak ng anak lang. Tapos yung panganay yung obligado na pag-aralin yung mga kapatid niya. Responsibilidad natin yung mga magulang. So, ano topic natin ngayon? Nako, iba na talaga mindset kapag nanay ka na. Lahat para sa anak mo na. Kaya kayo mga baget, huwag kayong magmamadali sa buhay, ha? Enjoy nyo ang pagkadalagat binata. Okay, class dismissed. Just. Anyway, see you in my next vlog. Thank you for watching.